Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. May pagkakataon si Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves na umabante sa second round at tapusin na ang series na ito kontra sa Lakers sa Game 5 sa home court mismo ng Lakers. Sa post-game interview ay natanong nga si Anthony Edwards kung ano ba ang mindset niya patungo sa Game 5. Ayon sa young star ay same mindset lamang buong series. Hindi niya nga daw iisipin na series clinching game na ito. Ang sa kanya ay kailangan lamang nila ng panalo at gagawin niya nga daw ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang panalo na ito sa Game 5. Ngayon nga si Edwards ay naglalaro at a very high level offensively and defensively. Ang dating young player na panay dunk at atake lamang ang alam ay nagiging leader na ng team na ito at nakikita natin ang kanyang development. Nakikita natin ang kanyang pag-involve sa kanyang mga teammates at alam niya din kung kailan niya kailangan na mag-take over ng game. Some are even saying na posibleng na-overtake niya si Luka sa galing. Offensively ay mas gifted pa din nga talaga si Luka, subalit ang opensa nga ay 50% lamang ito ng basketball at may other 50% pa which is ang defense, kung saan obviously ay malaki ang agwat dito ni Edwards. Nakita din natin siya na talagang hindi inaatrasan si LeBron at ayon nga sa kanya ay gusto niyang ipakita na hindi sila aatras at nandito na siya kahit na dihamak nga daw na mas malakas si LeBron sa kanya. It reminds me of Kobe nang sinabi niya na hindi siya aatras kay Carmelo Anthony noon kahit na wala ito sa kanyang weight class na magkaharap sila sa playoffs. Sa Game 5 ay may pagkakataon nga si Anthony Edwards na tapusin ang series na ito sa harap mismo ng Lakers fans at pauwiin si LeBron at Luka sa first round ng playoffs, isang bagay na hindi inaasahan ng madaming fans, especially ng mga ESPN analysts na hindi naniwala na magwawagi ang Timberwolves sa series na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Ja Morant naman mga kaibigan ay hindi pa nga nahihinto at panay pa din ang salita niya kahit na winalis na sila ng OKC Thunder. Ayon kay Ja Morant ay kung hindi nga daw siya tinamaan ng injury ay tutu na nga daw sana ang series na ito. Na-figure out na daw niya ang OKC bago siya tamaan ng injury. Well, posibleng totoo naman na na-figure out niya ang OKC, subalit playoffs nga ito. Bawat talo ng isang team ay gumagawa o gagawa sila ng mga pagbabago. At so far, hindi nga sila nanalo mga kaibigan kahit isang beses, so hindi nga natin nakita ang adjustments o big adjustments ng OKC. Makakagawa ka nga ng adjustment during the off days, subalit malaking bagay din nga ang gumawa ka ng adjustment during the game. Isang bagay na ginawa ng OKC noong Game 3 kung saan nakabalik sila from down 29 points hanggang sa tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo hanggang sa winalis na nila ito sa Game 4. Sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung babalik pa ba si Ja Morant sa team na ito ng Memphis Grizzlies. Posibleng isa na nga siya sa mga inaasahan na bigating pangalan na matitrade ngayong offseason matapos sa walang patunguhan ang team na ito ng Grizzlies simula nang sabihin niya ang mga kataga na I'm fine in the West. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?